May kakaibang pangyayari sa Ilog Euphrates na tanging ang Biblia lamang ang makapagsalaysay. Isipin mo kung saan ka naroon ngayon. Isalaysay ang lupaing nasa ilalim ng iyong mga paa. Ngayon mag-isip ka ng mas malalim at isalaysay ang mga bagay na naroon sa pinakabukal ng mundo na tinatawag nating tahanan. Makikita mo sa Biblia ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng mga tanda at pahiwatig ukol sa misteryosong pangyayari sa gitna ng mundo. Ngayon, hayaan mo akong sabihin sa inyo, mga kaibigan, na hindi ito puno ng araw-araw na kaligayahan. May mga kakaiba, oo, labis na kakaibang mga bagay ang nasaad sa banal na kasulatan hinggil sa kalooban ng mundo at mga pahina ng aklat ng pag-aalab. Isinalaysay ni Apostol Juan sa aklat ng pag-aalab ang isang walang hanggang hukay. Ang mga imahe, mga kaibigan, ay kakilabutan. Parang may isang buong kalakhang lugar, isang malalim na kasukalan sa ilalim ng ating mga paa kung saan kinukulong ang mga bagay mula sa espiritual na mundo. May mga kaluluwang espiritual, mga hukbo ng demonyo na nakakulong sa ilalim ng walang hanggang hukay. Mga demonyong nilalang na nakatali, naghihintay sa isang tiyak na oras na hinulaan ng kasulatan kung kailan lalabas ang mga hangganan sa itinakda ng Diyos at ang harapang itinakda ng ating mundo, at sila'y lalabas ng malaya at walang hanggan. May malupang problema sa maraming mga pangaral ng modernong panahon. Madalas gusto ng mga pastor na gawing simpleng usapan ang lahat at iwasan mga malalaking paksa tulad ito. May mga ministro pa na nagtuturo na hindi talaga totoo ang mga espiritu ng demonyo. Pero mga anak ng Diyos, totoo ang mundo ng espiritu ng demonyo na malayo sa ating pang-araw-araw na nauunawaan. Ito ay isang mundo ng espiritu ng demonyo na mas malaki at mas matalino kaysa sa atin. Sa unibersong ito na ating kinatatayuan, may mga puwersang gumagana na higit pa sa atin at sa ating mundo. At kung may espiritu ng kasamaan sa katayuan ng mga demonyo, mayroon ding espiritu ang ating Panginoong Diyos na siyang higit na mas malakas sa anumang klase ng espiritu ng demonyo. Ang mundong espiritual na ito ay napakalawak, hindi natin kayang maunawaan. Ito ay puno ng nilalang na may karunungan at kapangyarihan na nagpapantig kahit sa pinakamakapangyarihan sa atin. Maunawaan mo ba ang lawak ng ating universo? Maunawaan mo ba ang kanyang kalaliman, mga kaibigan? Ang ating oras sa lupa ay isang maliit na sandali lamang. Isang maikling sandali. Karamihan sa atin ay hindi makakarating sa 100 na taon sa lupa. Ano ba ang 100 na taon sa kalendaryo ng kabihasnan na ito? Iniisip natin na alam natin ang maraming bagay, pero sa totoo lang, limitado lamang ang ating kaalaman. Isipin ito, eksplorado lamang natin ng mas mababa sa 5% ng ating mga karagatan. Oo, tama ang iyong narinig, mas mababa pa sa 5% lamang. Ang malalim na karagatan sa ating planeta ay nanatiling isang hiwaga, at kapag tumingin ka sa kalangitan, mag-isip ka. Sa kasalukuyan, ang tao ay nakatapak lamang sa lupa at sa buwan. Hindi pa nga ito isang bahagi ng malawak na kalawakan. Tanging ang lupa at buwan pa lamang ang binisita ng tao, kaya't mas mababa sa 1% ng kalawakan ang na-explore niya. Kung ganito tayo kakunti ang alam sa ating pisikal na mundo, gaano kaya karaming kababalaghan ang naganap sa spiritual world? Isang daigdig na lumalabas sa ating mga tangible na realidad. May mga bagay sa kasulatan na nakakabigla, mga bagay na nagpapaisip sa atin, lalo na kapag ito'y napag-uusapan hinggil sa kalaliman ng pag-explore hindi lamang sa ating mundo, kundi sa ating universo. Marahil iniisip na natin ang lahat, ngunit mga kaibigan, ang totoo ay bagay pa lang ang ating nasusundan sa buong ideya nito. Parang mga bata tayo na nagtutuklas pa lang sa mga mekanismo ng isang jet engine. Ang kapaligiran ng tao ay nangahamon sa atin na isipin na alam na natin ang lahat ng sagot. Ngunit sa malalaking tapistrya ng Diyos, ang ating kaalaman ay parang isang kwintas na may kaunti lamang. Kahit bago tayo magyabang at isipin na alam na natin ang lahat, magpakumbaba tayo at ituring na maliit ang ating pag-unawa sa magandang nilikha ng ating Panginoong Diyos, maging sa mga nakikita at hindi nakikita. Isaiah 55, versikulo 8 at 9. Ito'y sapagkat ang aking kaisipan ay hindi nakakayari ng inyong mga kaisipan,
na ang inyong mga lakad man ay di nakakayari ng aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung gaano ang kalangitan ay mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking mga kaisipan kaysa sa inyong mga kaisipan. Ang mundo ng espiritu, mga ginoo at ginang, labis na mas malaki kaysa sa kaisipan ng tao. At ang Biblia ay nagpapahiwatig sa atin na may totoong mundo ng espiritu. Kailangan nating tigilan ang pagsusubok na gawing simple ang mga bagay para sa isipan ng tao. Sinasabi sa atin sa Biblia na may mga kakaibang mga bagay sa ilalim ng ating mga paa. Pinalabas nito sa aklat ng Apokalipsis chapter 9, versikulo 1-3. At ang kalamang anghel ay nagpaso ng kanyang trumpeta, at aking nakita ang isang bituin na nagmula sa kalangitan sa lupa, at ibinigay sa kanya ang susi ng kalaliman, at ang kanyang binuksan ang kalaliman ng kalaliman, at lumabas ang usok ng kalaliman, at ang usok ay mula sa isang malaking hurno, at naapektuhan ng araw at hangin dahil sa usok ng kalaliman, at mayroong mga bala na nagsilabas sa usok sa kalaliman, at ibinigay sa kanila ang kapangyarihan na gaya ng mga alakdan ng lupa. Ngunit hindi tayo magfo-focus sa kalaliminan ng kalaliminan ngayon at sa malaking hukbo na nagmula rito. Magfo-focus tayo sa ilog Euphrates. Apokalipsis 9, versikulo 13-15. At ang ika-6 na anghel ay nagpaso ng kanyang trumpeta, at ako'y narinig ng isang tinig mula sa 4 na sungay ng ginto na dumarating sa harap ng Diyos. Sinasabi ng ika-6 na anghel na mayroon sa kanyang trumpeta, bitawan mo ang 4 na anghel na nangasa ilalim, na nangasa ilog ng malalim, na inihanda para sa oras at araw at buwan at taon upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan. Ang pagpapalaya ng 4 na anghel sa ilog Euphrates ay nagpapahiwatig ng isang pagbabago sa direksyon ng aklat ng Apokalipsis. Ang mga unang 4 na trumpeta ay naging babala, isang pagtawag sa pagsisisi at isang imbitasyon na magbalik loob tayo sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang ika-5 at ika-6 na trumpeta ay mas matindi. Ang kanilang paghatol ay nakatuon specific sa mga taong ayaw magbalik loob sa unang hirap. Ang sangkatauhan ay hindi pinapatay, ngunit pinapahirapan ng mga demonyong alakdan at ang kanilang mga pinuno na si Apollyon at Dumipara. Wala namang namamatay sa panahong ito, ngunit sa ikalawang hirap, isang malakas na hukbo ang inilabas upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan ayon sa kasulatan. Kapag pumutok ang ika-6 na trumpeta, ang 4 na anghel na inihanda para dito sa oras, araw, buwan at taon ay nakalaya upang gawin ang kanilang misyon. Bagamat hindi natin alam kung sino ang naghanda sa kanila, itinakda sila para sa partikular na pangyayaring ito. Kahit na hindi tiyak kung ang mga anghel na ito ay masasabing masama, malamang na mga masasamang anghel sila. Kahit na hindi tiyak kung ang mga anghel na ito ay masasabing masama, ngunit sa aking pananampalataya, ito ay pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos na gawin ng mga masasamang mga anghel ang kanilang nais sa sangkatauhan. At ang mapapahamak sa bandang huli ay ang mga tao na hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit ang mga kumikilala sa ating Panginoong Diyos at nagpasakop sa ating Panginoong Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay sila ay magiging ligtas. Ang ganitong katigasan ng loob ng mga tao na hindi kumikilala sa ating Panginoong Diyos ay nagpapakita ng kalagayan ng tao na nahulog sa kasamaan at hindi handa na magbago. Ngunit ang Diyos ay patuloy na nag-aanyaya, nagbibigay ng biyaya at nagbibigay ng daan sa pagbabalik loob. Ang mensahe ng Apokalipsis ay hindi lamang tungkol sa paggiral ng kasamaan at kaharian ng kadaliman. Ito ay higit pa sa pag-asa at kaligtasan na inaalok ng ating Panginoong Diyos sa mga nagbabalik loob sa Kanya. Mangyaring isaalang-alang ang mga aral na ito at ikayatin ang bawat isa na maging handa na magbalik loob sa ating Panginoong Diyos, tanggapin ang Kanyang tawad at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Ito ang tanging paraan upang makamtan ang tunay na kaligtasan at buhay na walang hanggan sa Kanyang kaharian. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa inyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, tinuturing po namin ang aming mga sarili bilang mga makasalanang mga tao. At hindi po namin kaya, Panginoon, na mamuhay sa uling mga kapanungkunan maging sa araw na ito. Kung hindi po dahil, Panginoon, sa inyo pong biyaya at hinihiling po namin, Panginoon, ang banal na espiritu po ninyo higit sa lahat.
na mamuhay sa aming puso ngayon. Natanggapin po namin ang aming Panginoong Hesukristo bilang aming tagapagligtas ng aming buhay. Iligtas niyo po kami, Panginoon, sa mga mangyayari sa mundong ito at tulungan kami, Panginoon, na maging handa sa katapusan ng mundo at sa muli ninyong pagdating. Hinihiling po namin, Panginoon, na maging ilaw punawa kami sa mga tao na nalugmok ng kasalanan upang makita nila, Panginoon, ang daan patungo sa kaligtasan, patungo sa buhay na walang hanggan na matatagpuan lamang sa aming Panginoong Hesukristo. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay magsamot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Panpanawan, inggan at langit, siya kon ititulungan. Panagbiyak tito'y daga, ket naman ti problema, yaman pa